Maganda ang karanasan ko sa TVS. Medyo konti pa lang videos nila sa makina, pero yung mga ilan na yun ay espesyal para sa akin at may lugar sa puso kong motor. Sa isa sa mga biyahe ng makina sa India, doon ko na-discover at unang nakita ang TVS N-Torque. Live ko pa nga yun eh. And doon pa lang, ang dami na nag-react sa motor na ito. Marami tayong masasabi sa TVS N-Torque. Simula tayo sa styling niya. Meron siyang mga linya na mala fighter jet. It's edgy and aggressive. Tas kung spatan mo naman siya galing likod, stealth fighter naman datingan niya because of those vents. Ang okay rin sa N-Torque ay sinasabi niya kung medyo walwal ka na or nagtitipid sa riding style mo. Base sa throttle position, sport mode lalabas kung bukas ang throttle mo. Mag-a-adjust yung mapping niya. And kung tipid-pitik ka naman, eco mode naman ang mangyayari. So okay to na nakikita mo or nire-remind ka niya kung paano ka mag-ride, especially kung conscious ka sa konsumo ng gasolina mo. Sa akin naman, pasensya na at hindi ko na to masyado inintindi. At walwal mode and sport mode ako the whole time. Ay isang 125cc or 124.79cc na 3-valve CVTi rev engine. So bakit 3 valves over sa nakasanayan natin na 2 valves and 4? Pag 3 valves kasi, mas mabuti ang breathing capacity niya. Ang dahil na meron tayong 2 inlet valves and 1 outlet valve. Mas maganda ang hinga niya over 2 valves. Tas mas madali i-manufacture ang 3 valves kumpara sa 4. So may cost efficiency factor din. Gandang middle ground siya over the 2 and 4 valve options. Oil-cooled engine siya na may lakas na 9.25 bhp at 10.5 Nm of torque. Ayos ba? Dito na no? So wala nang akyatan ng kuwan, no? Tangke naman niya ay kayang kumarga ng 5 liters. Konsumo ko sa walwal mode ay 48.1 kpl. De-12 ang mga gulong. Suspension naman ay isang gas-filled hydraulic coil spring na shock absorber sa likod, tas telescopic fork naman sa harap. Kaha ay isang underbone tubular frame. Timbang, magaang 116 kilos or 255 pounds. Madali itong dalhin. Shakedown 1979. Cool kids never have a time. Long wire right above the street. You and I should meet. Junebug skipping like Dapat pang commercial yung dating natin pag ini-intro natin to. The TVS N-Torque 125. N-Torque 125. Nasakyan po natin tong N-Torque doon sa India. I was telling TVS during the time, you guys should bring this in. You know, I think Filipinos will love this. And they said, okay, Zach, we will try to bring it in. If you want to bring it in, we will talk to you guys and we will try to bring it in and introduce to the Philippine market. When I posted this in the Makina page, ang dami kayo nag-respond dito. I think naka 1 billion likes ata tayo nung araw na yun eh. So, let's get into it. I want to show you the quality, the fit and finish of this bike. Let's start with the paint.
they know what they're doing and maayos din yung pintura nito. Kung meron ditong primo talaga, I say yung quality ng decal nila napakaganda, hindi mukhang cheap. So in terms of plastics and highlights, meron tayong carbon fiber-esque highlights over here, and biglang magiging plastic na siya dito. Now if I were to scrutinize and look at the panels and the plastics really well, in terms of paint, okay, no questions as magandang quality yung ating pintura dito. In terms of the plastic though, it has a shiny sheen, and I would say yung plastic panels nito hindi siya up to par with the quality that we have or what it is showing with the paint and the decals, diba? So mas mababa ng konti, but hindi rin siya yung tipong pipitsugin. I wish it would have less of a shiny sheen, a more black look to the plastic. I think would be really nice. So good idea here, of course, would be good to invest kung bibilin ito, maglagay na kayo ng rubber mat. Without the rubber mat, okay rin siya kasi may ridges dito para hindi madulas sa yung mga sapatos. Maganda naman yung kapit. In fact, kung makatay yung kamay mo, uy, sarap sa kamay, pwede siyang scratcher, oh. Sarap din pag nakapa ako. Anyway, our gulay board has a lot of space, and of course, as a matter of perspective, I have my trusty blue chinelas. Special episode po ito dahil dalawang chinelas po ang gagamitin po natin. Size 11 po siya, and you see, in my size 11 chinelas, you have all that space. Side. An awesome add-on improvement na I don't know kung meron ganito ang TVS, but because meron tayong nakikita screws dito, and I see another screw here, maybe they can design a provision para we can have like a little add-on of a compartment here. I think that would be a great idea. Kasi tignan mo yung shape dito. There's a lot of space that can be utilized here. Look at how much space you can put here. See? Just a little suggestion. Diba? Ang daming kasya sana dyan. But again, it's part of their look. It's a sporty look, malinis. When you're looking at it from the side, it's nice and clean and very sporty. Now, in terms of the seat, very soft, cushiony foam that they use here on the Ntorq. How low this thing can go. So this is going to be very comfortable for your puwet. Very generous also for the pillion. See how deep this goes? Lalim din, no? Very comfortable. Nice carbon fiber highlights over here at the seat as well on the right. You got some red stitching, nice touch to it. Upholstery is also very good. Makapit din siya. This keyhole over here, bale pag sa kaliwa, magpa-pop open yung gas tank. Sa kanan naman, yung upuan natin. There. This is the space that we get here. Got our paperwork. Let me put this all aside so we can see better. Meron po tayong pilot light, which is a great add-on. I mean, sa price segment nitong Ntorq, meron kayong ganyan. Got your tools over there. I don't know if you're supposed to put the tools over here, but I think it would be a good idea na nandyan siya para hindi kalampagin. That could be also where your paperwork is. So, chinelas check. We got our blue, size 11. This is the size. Side view. In terms of our leg check, I am getting a lot of space para sa inyong mga mahilig chumap-chap ng legs from my ball of my foot all the way to under my knee. That's the space you get. Half-face helmets is positioned first. Half-face helmet, kasha. So since snug na siya dito sa half-face, medyo malabo ng magkasya full-face dito. But we're still gonna try dahil tayo ay scientist at tayo ay naninigurado. Hindi na kasya talaga. Nope, it's not gonna fit. Half-face helmet para sa Ntorq. So again, nung nandun tayo sa India at nung pinost ko to, meron nag-comment na, Sir Zach, paano yan? Pag meron ka ng utility box nakatakip dito sa gas tank, paano kayo magpapagas? Well, you know what? May sagot po dyan ng TVS. Meron silang collab with the popular rack maker para sa mga boxes ninyo. So as you can see, yung plato niya magsa-start dito. So may space dito, yung rack mo pupunta dito. Dito magsa-start yung box. Makalabas dyan. Hindi siya talaga nakapatong dito. So dyan magkakaroon ng access sa gas tank. Problem solved. No issue. Kung ako tatanungin ninyo, dahil sa forma niyang ganyan, hindi ko nalalagyan ng box yan. Diba? Magbabag na lang ako if I have to. And I'm just gonna use it the way it is kasi, diba? Forma eh. Now, let's take a listen. How does it sound? Oh, we have a very deep sound here. Ma-bass yung tunog po niya. Roar! Roar! One of the highlights I would say also with the Ntorq, I am appreciating the look of their exhaust. Look at that shape, oh. Shoop, shoop. Looking at our gauge, first turn it on, magkakaroon ng flashing dito, parang a reminder, you gotta wear your helmet, right? Wear your helmet.
safety. So going to the modes, meron tayong lap time, ride stats, last lap. So if you're into the track and you want to improve on your time, be a better rider, meron kang tools dito sa gauge na to help you keep track of your progress. Check natin yung ilaw, and you gotta turn it on. So you have to be mindful, hindi siya automatic on. So hindi pa rin siya LED. I wish it would be LED, but again, we are in a very competitive price point. Hindi nila ginawang LED, but this thing's gonna do its job. Signal light is gonna be over here, dito sa ulo. So hindi rin siya LED. Likod, hindi rin siya LED. And that's gonna be your brakes. There. I mean, tanghaling tapat. And maganda naman yung buga na ilaw niya. Minsan, magandang magtanggal ng plastic sa buhay mo, you know. So one of the pluses here, I must say, is we have a handbrake, huh? At this price range, grip, yan, naka-handbrake na siya. And to release, just press this, ready to go. So over on the left side, we have this. Sa simula, nung nakuha ko yung scoot, naging mystery to sa akin eh. Parang, ano to? Ano silbi nito, di ba? It's found only on the left side. Dito sa right side, hindi mo siya makikita. Meron ka naman foot peg dito, di ba? Para sa pillion. So, meron din siyang foot peg dito para sa pillion. So, inisip ko initially, baka foot peg din to para sa mga super laki na paa. Pero, it didn't make sense to me. Bakit isang side lang? Pwede siguro pag puno na ng utility box mo at dahil walang compartment doon, pwede siyang patungan ng saba. Or, kunyari, ibili ka ng Cox, di ba? Tatali mo na lang or something. Then, siyempre, naisipan ko na bakit hindi na lang natin tawagin ng TVS para alamin natin ang silbi nito, 'di ba? I mean, what is this for? So, ginawa ko ngayon, tinanong ko sila, and now we know. Ang silbi nito, eto. Okay, so yung isang situation kung saan natin pwede gamitin yan, kunyari emergency, di ba, naliligo ka, tapos bilang tinawag ka ng kaibigan mo, Zach, samahan mo ko, kailangan natin pumuntang ospital. Sabi mo, bakit? Basta sumama ka na lang. So nagmamadali ka, di ba? May oras ka lang para magsuot ng makina jersey. Pantalon, wala ka ng oras magsuot. So biglang nagtapis ka na lang ganito, di ba? So alam ka naman sasakay ka dito, biglang bubuka ka ng ganun. Hassle yun kasi medyo jerkles dating sa logs natin yan, di ba? So, ayan na silbi nito, di ba? Pwede pa ngayon umangkas ng pa-side view. Ayan. O, di ba? Wala mambaboso. TVS braking system for the N-Torque. Bali wala po tong ABS, so mag-iingat lang po tayo. I just wanna see yung threshold kung kailan siya magsiskid. Di naman tayo talagang magsaskwala. Just to give a gauge on how the brakes bites. So unahin po natin yung kaliwang lever. Brakes dito sa ating kaliwang kamay. So mga 20 kilometers per hour, easy lang. Steady. Squeeze hard. Uy, may pusa! No skidding so far. A little bit faster. Okay, so mukhang iningatan ng TVS yung braking at yung likod medyo sinaslam ko na. Wala akong skidding na nangyayari. Parang first time to ah. Hindi pa ako nakaranas ng drum brake na hindi ko mapaskid. Oh, galing ah. Wala skid. Okay, so I think TVS was going to go on the safe side na ayaw nilang nawawala yung likod mo. Pero trade-off naman nun, you're not gonna be stopping as fast. This is already fast, let's try. Wow, no braking. I think sa entire history ng makina, first time ako nakaranas na walang skid ang drum brake sa likod. So I don't know what TVS did here, but they did it. Okay, ngayon subok naman tayo ng brake sa harap, sa kanan. Again, wala tong ABS, so mag-iingat lang po tayo. And I'm slamming on it hard. You know what? Medyo nahanipan ako dito sa TVS kung paano natin impla brakes sila. Likod, kahit anong piga ko, walang skid. Yung harap, nasa 40 kilometers na ako, which is usually naman normal speed natin sa syudad kung saan tayo nagbiglang may tumatawid na kailangan mag-brake, di ba? Wala akong kawala sa harap na tires. Hindi ako nagsiskid. So now I'm gonna try both brakes. And eto, sinasabi ko na, ngayon pa lang, hindi ko pa nasusubukan. Pero mukhang pag dalawang brakes mo na rin ginamit dito sa N-Torque na to, okay, I can go faster a bit. Chayo pa. Wow, okay, I'm gonna take a pause right now and I'm gonna give claps
to the N-Torque in terms of its braking power. I think, in my small little opinion, ang ganda ng stopping power niya, hindi nadudulas. Hanep. Yeah, so far I would say, pag-usapang brakes na walang ABS sa gantong segment, I'd say the N-Torque right now for me is the best. Ang N-Torque ay may mga katangian na maikukumpara natin sa mga counterpart nito mga automatics na galing Japan. Aminin na natin na may nagawa ang mga Hapon sa industriya ng mga motor na minahal din natin lahat. Pero ang tinutukoy ko ay hindi pagmimay-ari ng Hapon. Nahuli lang nila itong ugali na ito na gusto ng lahat ng maaga. Ang sinasabi ko ay isang motor na makakalarga sa isang masikip na lansangan, isang motor na komportable, na may finesse at lakas na hindi lalagok ng gasolina. Huli na rin to ng N-Torque. Maganda ang alis ng N-Torque. Of course, nang dahil 125cc ito, depende ang takeoff mo sa timbang mo. Kung mas magaang ka, mas exciting ang karanasan. Suspension naman, ayos rin. And overall looks, pogi. Hindi kailangan maging perpekto ang motor para tumagal to sa'yo at silbihan ka ng maayos. Yung TVS N-Torque, masasabi kong mabibigay ito sa'yo. Lalo na kung titignan natin yung kumpanyang naghatid nito sa atin na pagkalaki-laki. Dalawang hiling ko lang sa TVS na feeling kong magiging plus factor sa mga upcoming N-Torque variants. Una, sana disc brakes na siya, harap-likod, na papuntang ABS. Because better brakes ay better brakes. Pangalawa, sana magka 150cc version siya. Because ever since sa laking bulas ko at 6 feet and again 168 pounds na lean muscle na sarap pisil-pisilin, medyo 10 bits ang 125cc. Hinahanap ng katawan ko minimum 150cc. But then again, hindi naman ako average Pinoy height and weight. Pero sa akin lang, saya kaya ako nagkaroon ng N-Torque na 150cc. Alam ko naman yung mga suggestions ko ay kamamahal na naman ang motor. Kung mas mahal man, base sa nakikita natin sa merkado, di naman ganun kalaki I'm sure yung difference. Magagapang natin yan. Pero sa ngayon, sa lahat ng alok ng N-Torque sa presyo niyang 71,900, oo naman, dapat kasama ito sa shopping list mo or bikes to consider kung naghahanap ka ng bagong motor. Lakas ng value proposition ng N-Torque talaga. Ang TVS nasa Pinas na noong 2016 pa. Kaso bawasan mo ng 2 taon ang history nila sa atin nang dahil sa pandemya. Lahat naman tayo limbo noon di ba? So kung ganun, bago pa rin ang datingan sa brand sa atin. Pero kung ano man, ang TVS, old soul na rin ito na may mayaman na kasaysayan sa mundo ng motor. Napakalaki talaga nilang kumpanya. Nga pala, tignan mo tong segue na ito. July 29, 30, 31. Kasama natin ang TVS sa Makina Motor Show sa SMX sa Pasay. 3 araw, 4 na halls, isang industriyang motor. Darating ang TVS. Kita tayo dyan. So ayan po, the TVS N-Torque. Ito po si Sir Snack ng Makina Moto Features. Ciao!